Ang nangyayari po ngayon is, kung kukuha ka ng um, overseas employment certificate, pipila ka po sa bawat yung ahensya na nagpiprint nun. So, ang ginawa ko dati is, maraming mga branches ng POEA at pupunta po kayo sa pinakamalapit. So, kung sa Visayas ka, pupunta ka sa Cebu, kung sa Metro Manila, may mga satellite branches at doon nagpiprint ng mga certificates. At kung nag-print ng certificates, hawak-hawak po ng kababayan natin certificate kung naalis sila para i-check. No? At may mga tinatawag na QR code for validation. Eh, ang nakikita ko po, dapat hindi na po kailangang pumila ang mga tao doon sa mga lugar may the POEA office na mag-print. May security feature naman po yun eh. At pwedeng i-authenticate sa database. So dapat po, sa bahay pala ng mga OFW, kaya nilang i-print sa sarili nilang printer. Bakit po kailangan pumunta pa at pumila sa ibang lugar? Kung i-print po nila sa sariling printer nila, eh nandun yung mga security marks. Pagdating sa immigration, i-scan ng immigration, makikita ka agad na, oh, authentic yun at hindi peke. Kahit na ipasirox nila, at ipatong yung mukha ng ibang tao, pag in-scan mo, makikita mo, oh, iba yung mukha nito sa mukha nung nagdadala. So, uhuli mo kaagad na peke. So, di ba? Medyo simple po yung approach, no? But that is just in between. Ultimately po, wala namang print. Gusto po natin. Nandito na. So, tayo po andyan ang mga data, andyan yung mga information, parang, mga QR code or whatever. So, when you go to immigration, i-scan mo yan, makikita ng immigration na yung OECP mo, authorized ka to travel, andun yung destination, andun yung face mo, pag fingerprint mo sa immigration, validated na ikaw yun. Yes. Ikaw yun. So, that's how technology can transform. Maraming mga ibang bansa po, mostly transaction, ganito na po. Pero sabi nyo nga ho, malayo pa tayo doon sa ganung sitwasyon. Anong hakbang ang magpapalapit sa atin? Kasi kung baga meron lang kayong gaanong kahaba na panahon, Opo. At sa nakita naman natin, we've been starting all these things noon pa po, no? And nakikita nyo ba rin na makakatulong itong national ID natin to start with? At ano ang hakbang na para mas mapabilis tayo? Kasi kailangan po natin mag-speed up or else parang baka hindi na po natin makita yung katuparan nito in our lifetime. Sana hindi po, no? Oo. Ngunit kayo po, Kuya Daniel, natanggap niyo na ba yung national ID niyo? Hindi pa ho eh. Ako rin. Pero nakapag-file code na po, nakapag-ano na. But So, they were ayun saying, po. matagal. Oo. Comelec ID niyo po, nakuha niyo na. Hindi pa rin. Ako, hindi pa rin. Oo. 6 na taon na po ako nag-file ng ano ko. Ako po, hindi ng lang yata application ko. 6 yung ano. Oo. At, Dakilang election na po. oo. Si Director James Jimenez, pinupukpuk ko pa ng wala din mga wala din siyang ma-provide. Baka kailang kolektatin. Sulitin natin siya. Sa ganun yung akong punto, kagaya niyan, ano bang pinaka nakikita ninyong government agency na kailangan magtrabaho double time together with DICT, para ito magkaroon talaga ng realization na makita natin kahit paano umusad tayo ng mabilis-bilis ng konti. Kasi yun hong encoding pa lang, pahirapan na eh. Nakita nyo naman, even yung plaka natin sa LTO, hanggang ngayon, pahirapan pa rin eh. Ang ayaw po natin na maging negatibo, ang sa atin ay magtulong-tulong tayo as to how we can actually come up with a real solution to the problem. And one is identifying the problem para makakuha tayo talaga ng solusyon. Ano kung ahensya ba ang kailangan ninyong makasama talaga dito na magiging daan para mas bumilis? Kasi kung sabi nyo nga pag nagkanya-kanya tayo, parang kanya-kanya tayong kaarian eh. Tama po. Para bang ibinablock kita
na mapasok mo yung aking teritoryo for whatever reason. How do you think ito ho ay magkakaroon ng pag-usad ng mabilis? Sa implementation ng ganitong mga technology po, no, ang teknolohiya ay hindi po problema. Ang problema po, tao. Sila po ang hadlang, hindi po ang teknolohiya. Ang teknolohiya madali pong gamitin at madaling makaharap ng solusyon. So, ibig nyo sabihin ngayon, pag hindi nyo napabilis yan, problema nyo yung mga tao sa gobyerno kasama rin nyo. Oo. So, the only way to do ito is you need to have what we call a champion that has the political will to push it. Na kung medyo may hadlang dahil ayaw mag-share, ayaw mag-interconnect, meron pong sisika sa kanila na I want this done. And I want this done by this date or else. So, yan po ang nakikita ko sa kay President-elect BBM. Siya po ay digitally savvy. Nakakaintindi po siya na importante ang digitalization ng gobyerno, ang paglawak ng ating infrastruktura, ang pag-educate ng ating workforce to become a digitally literate workforce upang maging mas competitive po tayo dito sa tinatawag natin global digital economy. Kita-kita po na yun at klaro po sa kanya na yun ang direksyon na kailangan dalhin natin ang Pilipinas upang tayo ay magiging competitive worldwide. Anong government agency po ang pinaka-significant na nakikita ninyong dapat na unang kumilos para dito? DICT po. DICT ang binigyan ng mandato upang itulak ito. Okay, so anong agency naman ngayon ang dapat na maka-teamwork ng DICT? Para, kasi kung minsan, nasa inyo mandato, pero sabi nyo nga, maaaring may mga other agencies na nagiging hadlang. Ano ho ang dapat? It will have to be really the President. The President. Alam niyo po, nung sa medyo nakaraang buhay ko, nasa Korte Suprema po ako, no? At ako'y in charge rin sa digitalization ng Supreme Court. Hindi ako makakilos doon kung yung Chief Justice ay hindi champion ng reforma on computerization. At medyo maganda po yung nangyari sa Korte Suprema dahil yung tatlong Chief Justice na niserve ko, si Chief Justice Marcelo Fernan, Chief Justice Andres Narvasa at si Chief Justice Larry Davide, pareho pong gustong mangyari ang transformation ng judiciary, ng judicial reform. Although may maraming aspeto po, but ang technology po ay nakita nila ay isang critical na area na kailangan may patupad upang maging mas efficient, less burdensome, and less opportunities for corruption. So, dahil nagkaroon po tayo ng champion doon, natupad po natin ang ating adikain at ang ating goal, no, na ma-computerize yung Supreme Court at yung basically yung judiciary. But this effort does not stop there. It's a continuing effort. Tuloy-tuloy rin po yung improvement natin sa ating mga proseso at sa ating mga abilidad, no? So, kailangan continuing rin yung education natin. What's the direct instruction po of the President sa inyo? Well, sa pangako po niya sa kampanya, to palawakin yung digital infrastructure, to provide better digital connectivity in terms of quality and lower the cost, prioritize the areas that do not have digital connectivity, lalo sa mga liblibang lugar. Dahil po, hanggat wala ko silang connectivity, magiging part po sila ng tinatawag nating digital divide. They will become isolated communities from the rest of the world. So kailangan po, una natin mabigyan sila ng connectivity. That being said, mas makakaasa po ba ang sambayan ng Pilipino ngayon na mas maraming lugar na magkakaroon ng free Wi-Fi zone? Sa kakayahan
gayahin po na ating budget. Dapat i-implement natin yan. Pero ngunit, meron po tayong identify na priority areas. Dahil yung especially siguro yung medyo communities na depressed at nangangailangan ng connectivity. No? So, for instance, kung medyo very remote area, iisang pamilya na naman nakatira doon, hindi naman walang barangay, siguro medyo nasa lower priority yan. So, titingnan po natin kung anong communities. Panoorin nyo lang sa YouTube kasi medyo mataas na yung ano. Marami silang Mataas na yung video. Hindi na kaya na memory. Yun. Ingat kayo. sa bayan na yan or sa parang Get straight with Kuya Daniel Razon. nasa what we call, With Oy. isolated, depressed